my beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amantako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga. Naloko na. Eto na nga, huhulihin na. Excited tayong lahat na ma-cite in contempt na nga itong si Kibuloy. Ang problema mga boss, hindi talaga natin may iwasan. May mga kumukontra. Sino kaya yun? At yun na nga mga kababayan ang ating tatalakayin dahil nga nakahanda na nga ang kapulisan natin para hulihin itong si Kibuloy. Pero sa kabila ng ginawa ng Senado at ni Zubiri, lalong-lalo na si Zubiri, binoto nyo ba yan? Naloko na. Zubiri, Manang Aimee, palitan mo nga yan. Makinig maigi ha. Ito yung ambush interview kay kagalang-galang na senador. Alam nyo, tinatawa ko na lang yung inis ko dito eh. Boss Arian K. at Mel Ace. Pasok. Eto na, pasok! Kausapin ko muna si Senator Risa kasi naglabas na ng ruling yung Supreme Court sa Farmally. Remember the Farmally issue about the indirect contempt? So under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust. Wala naman kaming pakialam. Walang pakialam ang taong bayan dyan sa Farmally. Mamaya yari ka sa akin. Diba? Sige, tuloy mo. Ano yung pinagsasabi mo? Pakinggan nyo maigi mga kababayan. All legal avenues, in other words, due process. So ang request ko kay Senator Risa, all she has to do is come up Tandaan nyo yung due process na sinasabi nyo, ha? Game. With another committee hearing really quickly, maybe today, maybe tomorrow or Monday, to order a show cause order, to give a show cause order. Kasi tandaan nyo rin yung show cause order. Zubiri. Obvious. Sa Supreme Court ruling yan eh. I don't want to be. Sabi, nasa Supreme Court ruling daw yan. Yun yung pinangsasandata niya, ha? In violation of Supreme Court ruling on the Farmally issue. Kasi lumabas lang, I think last month, di ba? Of course, it's moot in academic dahil bagong kongreso na yon. Pero kakalabas lang last month or 2 months ago on the issue of Farmally, on how Congress should conduct. Sa Farmally mo. Kay Kibuloy kami. Bakit sa Congress contempt agad? Yun nga sabi ko sa kanila insan eh. Buti pa doon sa Congress talagang contempt agad eh. Dito ewan ko dito kay Zubiri. It's rules on contempt and of arrest orders. So nakalagay doon, we must exhaust all legal due processes. So we have to ano ba yung sinasabi mong legal due process? Ilang buwan nyo na ba yung pinapatawag, ilang subpoena na at binigyan na nga yung 1 week na kasama sa ruling nga dyan sa Senate meeting. Binigay naman lahat. Ano ba? Nabigay naman na nga lahat kaya nga tayo excited bakit sa Congress? Diba? Bakit sa Congress may ganon? May mga yagballs. Ako, nagdududa na dyan sa Senate, ha? Marami bang mga dyan? Mga bana. It says there that they must show cause order. There must be a show cause order. So, pag nag-show cause order si Ma'am Risa at hindi pa rin satisfactory yung explanation, sagot, tayo talaga pumunta dito, then it is ministerial on the part of the Senate to release the issue or the arrest order. Alam nyo, ang style ni Zubiri, playing safe. Playing safe, para nga naman masabi na napagbigyan. Diba?
Ayun na, oh, ano sabi ni ano ni kung ano-ano yung mga binabanggit ni ano, ni Subiri. So eto na, explain. Pasok. Napagdesisyonan ni Senate President Mig Zubiri na bigyan ng isa pang pagkakataon si Pastor Apollo Kibuloy para iwasan ng isang arrest order galing po sa Senado. Yan na. Sa panayam sa media, sinabi ni Zubiri na kailangang maglabas muna ang committee ni Senator Risa Ontiveros ng tinatawag na show cause order laban kay Kibuloy. Oh, narinig nyo? Sabi yan ni Senator, Subiri. Si Subiri, ha? Sasampalin kita ng burat. Boss Mag, di bagay sa mga ganyang sound effect. Ewan ko ba't tontuwa tong mga to kasi. Wag na nga yan, dito na lang tayo. Naloko na. Yan! Oh, yan nga. Oh, sige. Ano? Kung hindi pa rin ito pansinin ng pastor, doon na maaaring maglabas ng arrest warrant kay Kibuloy ayon po kay Zubiri. Ano po ang show cause order? Oh, makinig kayo. Ano daw ang show cause order? Ha? Oh, game. Ito po ay isang kautusan na karaniwang nanggagaling sa mga korte na nag-uuto sa isang panig na magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat patawan ng parusa. Pero kung titignan niyo po ang rules and procedures ng Senado sa pagsasagawa ng increase in aid of legislation, wala pong binabanggit na anumang show cause order requirements bago mag-cite in contempt at maglabas ng isang arrest order. Sa Section 18 ng Senate Rules, ito po yung bahagi tungkol sa contempt. Simple lamang po ang patakaran pagdating sa pag-aresto. Simple lang daw ang patakaran para sa pag-aresto. So, napakasimple lang naman daw. Oh, eto, nandito nga, Section 18. Contempt order, Yan mismo yung dapat na panuntunan na sinusunod ng isang komite dyan sa Senado. Oh, ngayon, ang problema, mukhang nababiolate nga nitong si Subiri. Sasampalin kita ng burat. Diba? Pakinggan natin kung ano yung simple na yan, Boss Helen, ha? Pag sinuway ang isang lehitimong kautusan galing sa Senado or Senate Committee, maaaring maglabas ng arrest order ang committee chairman basta't may pagsang-ayon ng isa pa pong miyembro ng komite. Oh, kahit isa lang daw, pwede na, ha? Pwede nang magpasa ng cite in contempt. Kahit isa lang. Oh, 'di ba? Ang kasama. Oh, parang si Risa, kung merong ganito lang po 'yan, ha. Halimbawa, si Risa meron lang sumang-ayon na isa, okay na daw 'yon, pwede na magpasa. Oh, maipapasa na ang cite in contempt. Ngayon, mga boss, merong ang objection, 'di ba? So, pakinggan natin ang kasunod. Nilo Pwede Pascua. lamang itong pataubin ng majority vote ng mga miyembro ng komite sa loob po ng 7 araw. Oh, nasunod ba? 'Di ba? Etong si Robin. Oh, umapila. So kailangan maging majority yung opposition para harangin yang contempt na 'yan. Ay sino ba humarang? Di si Robin. 'Di ba? So ngayon ang ginawa ni Robin, di kumontra. Ngayon binigyan. Siyempre may kumontra, mga boss. Siyempre, ayon sa ruling nila, kailangan sa loob ng 1 linggo, makakalap sila ng higit dun sa majority na gustong ipa-contempt. Sino? Si Kibuloy. So ngayon, nagpapirma siya. Kung inyo maalala, pinagpapirma kay Villar, kay Amy, kay Go, di ba? At saka si Robin, tsaka kay JB. Si JB, binawi. Di ba? Imbis na madagdagan, binawi. Oo. So, ano mangyayari? Dapat magbigay na. Di ba? Gumawa na ng resolution itong si Senate President, mga boss. Kaso, ang daming arte. Sa kaso ni Kibuloy, hindi naabot ang majority na 8 votes na kailangan para pataubin ang contempt charge.
at ang 7-day deadline ay nagtapos na po kanina. Sa So wala, hindi umabot. Yung 7 araw na deadline, natapos na. So ano dapat mangyayari? Yun ang tanong. Yun yung excited tayo. So ano na mangyayari, boss? Pasok! Section 18 din, ang ma-cite o ang na-cite for contempt ay maaaring ipaaresto ng Senado sa pamamagitan ng Senate Sergeant at Arms. Maaari siyang ikulong sa kung saan mang iturong kulungan ng Senado hanggang sumunod siya sa kautusan. Kahit saan daw nakulungan ng Senado. Pwede kayang ikulong ito doon sa Manila Zoo? Pwede kaya? Sa Section 19 naman, kinikilala ng Senado ang right against self-incrimination o yung karapatan ng isang testigo na hindi magsalita laban sa kanyang sarili. So pwede naman pala. Pastor Kibuloy, pwede ka naman palang pumunta doon. Gamitin mo yung Alam mo, Pastor, pwede ka namang hindi magsalita. Gamitin mo na lang yung self-incrimination mo. Yan yung salita na sinasabi dyan sa Senado. Ewan ko kung ano yung terminology na yan. Dyan lang sa Senado nagagamit. Ngayon, mga kababayan, pwede naman palang gamitin. Huwag kang kumibo. Tahimik ka lang dyan. Diba? Yayangga-yangga ka lang dyan. Diba? Ganon. Pero hindi kailanman pwedeng gamitin itong dahilan para hindi magpakita sa Senado. Case-to-case basis or question-to-question basis, ika nga. Isa pa po, sa Section 10 ng Senate Rules, nakasaad din na hindi kailangang maging kasing higpit na mga patakaran sa Korte ang patakaran sa mga Senate hearings, lalo na po sa Rules of Evidence. Kaya sa huli, mukhang nagluwag ang Senado para Ayan na! Para lamang iwasan ang konfrontasyon kay Kibuloy na ilang beses na rin ginigiit na hindi siya dadalo sa isang investigasyon na minaniobra lamang daw ng CIA, ng FBI at ng US State Department para raw siya ay ipapatay. Kita mo, hindi ka ipapapatay, ipapakulong ka. Nakahanda na ang warrant mo, Pastor. Mga bana. Mike Cervera po. Paradise Channel, Joseph Marcos, Boss Red, Boss Jerome. Laging nagpapaalala, McDonald's. Mahalin natin lagi ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. All out, I'm going all out. 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 Boss Mike! Boss Mike! I'm going all out. I'm going all out. Mike Cervera siya'y nag-iisa, Boss Mike ang pangalan niya. Taong may paninindigan, tunay na kaibigan at bossing ng karamihan.